Good evening po mga kaibigan, mga kapatid at welcome muli dito po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin na hanggang sa mga oras na ito ay tayo po ay kanyang iningatan, sinamahan, no, na naging safe po tayo sa buong araw. Kaya bago po tayo magpapatuloy mga kaibigan sa ating pong pag-aaral, nais ko pong anyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong habag at sa iyong pag-ingat sa amin sa buong maghapon na kami po ay iyong binigyan ng pagkakataon muling mapag-aralan ng iyong mga salita. Panginoon, gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu pagkat sa aming pong sarili wala po kaming magagawa. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin, inaasahan naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus namin, tagapagligtas. Amen. Thank you. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome po dito sa ating programa at dito po ay mag-aaral po tayo sa mga aklat ng Daniel and Revelation. Mga kaibigan, no? At akin pong dinadalangin at inaasahan na kayo ay nasa mabuti pong kalagayan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. At sana po ay patuloy, no, na gabayan po tayo ng Panginoon habang tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Sa nakaraan po nating episode mga kaibigan, mga kapatid, atin pong napag-aralan, no, yung tinatawag na sanctuary. Nakita po natin yung ancient services and its connection or relationship, no, sa atin pong present time mga kaibigan, na ito po ay nagbibigay, no, ng isa pong pag sa atin, no? Pagtuturo patungkol po sa gawain ni Jesus Christ. At nakita po natin mga kaibigan na kagaya po, no, ng ginawa po ng Israel noong unang panahon na meron po silang tinatawag na services in the sanctuary. It is both daily and yearly, no? So dito po mga kaibigan, atin pong naintindihan, no, nung nakaraan po natin na episode, that Jesus has transferred His work, no, from holy to the most holy mga kaibigan. Na ibig sabihin po nito na gumagawa po si Jesus Christ ng napaka-importante pong gawain sa atin pong kapanahunan ngayon, which is the blotting out of sin, no, which is the ministry in the most holy place mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sa gabi pong ito ay atin pong pag-aaralan mga kapatid, yung ministry in the most holy place in particular mga kaibigan. At titingnan po natin, no, kung ano ba yung ating gagawin or ano ba yung ginagawa ng Israel mga kaibigan, mga kapatid sa time na ito habang ginagawa po itong tinatawag na Yom Kippur or the Day of Atonement mga kaibigan. So our topic for today, no, sa gabi pong ito is in the Holy of Holies, meaning in the most holy place mga kaibigan, mga kapatid. Titingnan po natin yung mga talata dito na atin pong pag-aaralan. So nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, no, sa atin pong pinag-aaralan that the judgment has already begins, no? The judgment begins. Daniel 8:14 sabi po dito, and he said unto 1,200 days, then the sanctuary shall be cleansed, no? So unto 2,300 days mga kaibigan, mga kapatid, no? Sa loob po nito 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Nakita po natin that this 2,300 days was fulfilled, no, in its expiration in 1844 mga kaibigan, mga kapatid. Na ginagawa po ngayon ni Jesus Christ yung tinatawag na cleansing of the sanctuary, no? At ayon din po sa Daniel 7 verse 13 and 14, I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Ito po yung hindi naintindihan mga kaibigan, mga kapatid ng Millerites movement, no? Or yung mga naniniwala po sa kay Miller
in the year 1844 during po sa kanya pong pag-preach patungkol po sa second coming of Jesus Christ. Ito po yung hindi nila naintindihan na yung ibig sabihin pala nung cleansing of the sanctuary ay ang paglilipat po ng gawain ng isang pari from holy place to most holy place, mga kaibigan, mga kapatid, upang gawin ang pinakahuli na bahagi ng gawain po, mga kaibigan, which is the blotting out of sin. Kaya nga po tinatawag na cleansing. Kasi nga po, yung lahat po ng mga kasalanan na nailipat po doon sa sanctuary ay lilinisin po yon, aalisin po doon, mga kaibigan, mga kapatid. And that is how God will blot out our sin. No? Kasi yung ministry, yung daily ministry, mga kaibigan, mga kapatid, in the sanctuary, ito ay kaparaanan lamang sa paglilipat ng kasalanan mula po sa makasalanan papunta po doon sa hayop at papunta po doon sa sanctuary. At naiipon po yun for the whole year, mga kaibigan, mga kapatid. At sa loob ng isang year, bago po matapos ang taon, ay mayroon pong tinatawag na paglilinis or the cleansing of the sanctuary. Which typified also, mga kaibigan, na bago po ang pagparito ng ating Panginoon, bago po yung last na gawain, bago po siya pupunta dito, magkakaroon po ng paglilinis. And makikita po natin dito, mga kaibigan, na ito po ay nakita sa vision ni Daniel, na ang Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days, mga kaibigan, mga kapatid. So ito po yung time na pumunta na po si Jesus Christ sa most holy place, na kung saan nandun po yung Ancient of Days, mga kaibigan. At sabi po dito, and there was given him dominion and glory and kingdom, and all the people, nations and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom which shall not be destroyed. So ito po yung paglilipat, mga kaibigan, mga kapatid, ng kapangyarihan, na ang lahat po ng kinuha po ng kaaway ay ibabalik po ito sa kay Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. At ito po ay dadaan sa proseso. At ang una po nito, mga kaibigan, ay ang paghahanda ng subjects of the sanctuary, yung mga citizens, or the subjects of the heavenly kingdom, mga kaibigan, mga kapatid, na sila po ay lilinisan po ng Panginoon at wala pong maiiwang bakas ng kasalanan mula po sa kanila, kahit po yung record nila doon sa langit na record po ng kasalanan ay lilinisin po yon ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. So ito po yung napakagandang plano po ng Panginoon ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. At sabi po dito, mga kaibigan, in Malachi 3 verse 1, na ito pong paglilipat or pagpunta po ng ating Panginoon sa Ancient of Days, mga kaibigan, mga kapatid, at yung gawain niya po ng cleansing of the sanctuary, ay nabanggit na po ito sa Book of Malachi, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi po dito, behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom you delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. So ito po, nakaprophesy po, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ay nakahula na meron pong pagdating ang Panginoon doon po sa kanyang temple, and that temple is the heavenly sanctuary, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po yung katotohanan na hindi po binigyang pansin at hindi po ito binigyan ng kahalagahan ng halos ng mga churches ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Halos po ng mga churches ngayon sa atin pong kapanahunan ay parang nakafocus sa mga gawain ng nakafocus po doon sa mga feelings, mga kaibigan, mga kapatid. We can see manifestations of, especially in the Protestant world, na kung saan nandyan po yung sinasabi nilang anointing of the Holy Spirit, na magsasabi lang sila,
may ibubuga sila, may tinatawag na speaking of tongues na hindi naman sila nakaintindi, kahit yung nakikinig ay hindi po nakakaintindi. At bigla pong bumabagsak yung mga tao, pagulong-gulong, yung iba po ay parang kinukuryente. Hindi po ganoon nakatuon, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po yun ang pagtuunan po natin ng pansin sa ating panahon ngayon. But instead, we have to focus and we have to let our minds dwell upon the subject of the word of Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid, in the heavenly sanctuary sa ating kapanahunan po ngayon. So makikita po natin that Jesus is doing an important work, mga kaibigan, mga kapatid, sa atin pong kapanahunan ngayon. So dito po, no, makikita po natin, mga kaibigan, at sabi po dito, but who may abide in his coming, and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like a fuller's soap. And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. So dito po, mga kaibigan, mga kapatid, makikita po natin na napaka-solemne, napaka-solemn, no, ng gawain po ito ni Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Alam nyo po, sa isa pong korte, pag ongoing po yung tinatawag na hearing, mga kaibigan, mga kapatid, no, hindi po pwedeng maingay. Pag meron pong maingay doon or nagkakagulo po doon sa nakapalibot na mga audience na nakikinig po sa hearing, ang ginagawa po ng judge, mga kaibigan, mga kapatid, sinasabi po, nagpupukpok po yan at sinasabi po, order in the court, order in the court. At tingnan nyo po, mga kaibigan, mga kapatid, while Jesus is doing the work of the cleansing of the sanctuary, ano bang ginagawa ng mga tao ngayon? Sobrang gulo, mga kaibigan, mga kapatid. We have in the Christian world, mga kaibigan, that are half-hearted. Kalahati sa sanlibutan, kalahati sa Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Isipin nyo po, kung ganyan po ang ating pamumuhay in the time na si Jesus Christ ay nasa korte po, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ba tayo mahihiya niyan? No? Hindi ba tayo mahihiya, mga kaibigan? Kaya ang sabi po dito, who shall be able to stand? No? Pagkat darating po si Jesus Christ as a refiner's fire, no? And like a fuller's soap, mga kaibigan, mga kapatid. At makikita po natin dito na talagang gumagawa po si Jesus Christ ng last work ng kanyang ministration, mga kaibigan. Sabi po dito in the book Great Controversy, page 425, sabi po dito, when this work shall have been accomplished, the followers of Christ will be ready for his appearing. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord as in the days of old, and as in the former years. No? Malachi 3 verse 4, then the church which the Lord at his coming is to receive to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing. Then she will look forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners. Ganito po inilarawan, mga kaibigan, mga kapatid, ang magiging resulta po ng cleansing ng Panginoon sa kanya pong bayan. Especially with the church, mga kaibigan, mga kapatid. She will appear as a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po sa atin pong kapanahunan, dapat po, mga kaibigan, mga kapatid, ay puspusan po ang ating paghahanda. Puspusan din po ang ating paglilinis. Kung si Jesus Christ ay naglilinis ngayon sa langit, dapat din tayo dito sa sanlibutan ay naglilinis din, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating mga sarili. No? Kaya po,
makikita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, that this is part of the work of Jesus Christ to prepare the church sa kanya pong pagparito, mga kaibigan. At ang gawain po na ito, mga kaibigan, kung maaalala po natin na yung pagparito po ng ating Panginoon or yung coming niya po, no, or ang pagpunta niya po sa Ancient of Days, na ito po ay sa panahon ng katuparan ng Daniel 8:14, mga kaibigan, mga kapatid, which is the cleansing of the sanctuary, no? Ito po ay hinalintulan, no, sa 10 virgins, kagaya po ng ating napag-aralan sa nakaraan, that yung 10 virgins, nag-antay po sila sa Panginoon. 10 po sila, it represents the Protestant churches, mga kaibigan, mga kapatid. Sila po ay nakatulog. Ngunit nung dumating po yung tawag ng bridegroom cometh, no? Behold, the bridegroom cometh. Yun po yung tinatawag na midnight cry, mga kaibigan, mga kapatid. Gumising po sila at only the 5 wise virgins ang meron pong reserve na oil, mga kaibigan, upang magpatuloy sa sali, no, sa kasal ng kordero, mga kaibigan, mga kapatid. It is the marriage of the Lamb. So sumama po yung 5 at we can see, mga kaibigan, mga kapatid, that in 1844, nung nagkaroon po ng napakalaking disappointment, only 50 out of 50,000, mga kaibigan, mga kapatid, no? Tumalikod po yung 49,950, only 50 po, mga kaibigan, ang natira na nagpatuloy po at kanila pong pinag-aralan at kanila pong nalaman itong patungkol sa ministry of the sanctuary, mga kaibigan, mga kapatid. Na kinukuha pala at pinapaintindi ng Panginoon that He is working a very solemn work, mga kaibigan, mga kapatid, which is the blotting out of sin in the heavenly sanctuary. No? Ito po yung tinatawag na Day of Atonement or Yom Kippur, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin that it represented the 10 virgins. 5 lang po, mga kaibigan, ang nakapasok. Pero nung nakapasok po sila, hindi po agad-agad na nagsimula ang marriage, mga kaibigan, mga kapatid. No? Hindi po agad-agad nagsisimula. Meron pong tinatawag na investigation, mga kaibigan, mga kapatid. Nagkaroon po ng investigation. Nakapasok na po yung mga guest, nakapasok na po doon sa venue, ngunit nagkaroon po ng inspection, mga kaibigan, mga kapatid. Meron pong investigation. Tiningnan po ng bridegroom or tiningnan po ng ikakasal yung mga guest, bawat guest po, mga kaibigan, mga kapatid, tiningnan po kung sila ba ay nagsuot ng damit pangkasal, mga kaibigan, mga kapatid. At mabasa po natin yan, mga kaibigan, in Matthew 22, na mayroon pong isa na nakapasok, mga kaibigan, na hindi po siya nakasuot ng damit pangkasal. At tinanong po siya ng bridegroom, anong nangyari, kaibigan? Bakit hindi ka nakasuot ng damit pangkasal? No? Kaya natahimik po yung guest na iyon, mga kapatid, at siya po ay pinalabas at nagkaroon po ng gnashing of teeth, mga kaibigan, mga kapatid, sa labas ng kasalan, mga kaibigan. Kaya makikita po natin dito that those 50, mga kaibigan, mga kapatid, nagpatuloy po sila sa kanila pong pag-aaral at kanila pong nasumpungan itong patungkol sa subject of the sanctuary. Ang patungkol po sa ministration ni Jesus Christ. And they have been known, mga kaibigan, as the Adventist. Sila po yung mga Adventist. Sila po yung nag-antay. Sila po yung humawak sa hope of the second coming of Jesus Christ, mga kaibigan. At naintindihan po nila yung gawain po ni Jesus Christ in the heavenly sanctuary. No? Kaya lang, hindi po ibig sabihin na natapos doon, mga kaibigan. Nagkaroon po. We are now in the day of judgment. Since 1844, since the year 1844 po, mga kaibigan, mga kapatid, nagpapatuloy po yung judgment hanggang sa ating kapanahunan ngayon.
At tinitimbang po ng Panginoon ang bawat mananampalataya, mga kaibigan, mga kapatid, kung sila ba po ay namumuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. At ang gawain na ito, mga kaibigan, ay tinatawag na investigative judgment. Kasi nagkaroon po ng investigation. Investigation. Lahat po ng nakapasok, lahat po na nag-profess na naniwala sa first and second angel's message, mga kaibigan, naniwala na darating si Jesus Christ for the second time, naniwala na gumagawa ngayon si Jesus Christ ng judgment, mga kaibigan, at sila din po ay tumugon sa panawagan na lumabas sa mga fallen churches, mga kaibigan, mga kapatid. Itong mga tao na ito, mga kaibigan, they are under investigation. Nasa panahon po tayo ng investigation. Kaya nga yung ating time ngayon, yung period na kung saan nandun po ngayon yung Christian Church, ito po yung tinatawag Laodicean period, mga kaibigan. Meaning, Laodicea, meaning people living in judgment. Kasi ginajudge po. Hindi po natin namalayan, hindi po natin alam at hindi po natin nakikita ngayon literally, ngunit sinusuri po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. If we can remember in Revelation 11 na meron pong pagsusukat, sinusukat po yung templo, sinusukat po yung altar, sinusukat po yung mga mananampalataya, mga kaibigan, mga kapatid. So, the churches, sinusukat po yung mga churches, sinusukat din yung kanilang mga pagtuturo, mga kaibigan, mga kapatid. At sinusukat din po yung mga nanampalataya. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga na atin pong susuriin ang ating sarili. Tayo ba ay nakadamit pangkasal, mga kaibigan, mga kapatid? O di kaya ang suot natin na damit ngayon ay pansarili pa rin natin na damit? Nandyan pa rin ang sarili natin na kayabangan, mga kaibigan, mga kapatid? Nandyan pa ba yung ating sariling katuwiran, mga kaibigan? Ibig sabihin po, tuwid ang ating pananaw sa ating sarili. No? Kailangan po natin ng damit pangkasal, mga kaibigan, at wala pong ibang damit pangkasal. And that is the righteousness of Jesus Christ. No? Paano po natin matanggap yun, mga kaibigan, mga kapatid? It is by accepting Jesus Christ as our personal Savior and obeying Him as our King, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin po, tinatanggap po natin yung katuwiran ng Panginoon na Siya po yung masusunod sa ating buhay, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po, no, ang gawain ngayon. We are under investigation. No? Kaya po, kumusta kaya ang mga churches, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi na ngayon nagtuturo ng sang-ayon sa gustong ituro ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid? Kumusta kaya? Kumusta? Kumusta yung mga members, mga kaibigan, na sumusunod sa pagtuturo o katuruan ng mga pastors na hindi po nagtuturo ng katotohanan? Nakakalungkot po, mga kaibigan, mga kapatid, kasi kadalasan po ng mga professed Christians ngayon ay hindi po nag-aaral ng salita ng Panginoon para sa kanilang sarili. Sila po ay nakadepende lamang sa mga pastors, sa mga ministers, kung ano po yung sasabihin. Kahit hindi na po ito nakasang-ayon sa kalooban at sa salita ng Panginoon, hindi po nila ma-detect, hindi po nila malalaman pagkat sila po ay hindi nag-aaral para po sa kanilang sarili. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, we have to investigate. Kasi ang mangyayari po yan, mga kaibigan, pag tayo po ay nasa church na mali, ang tinuturo po mali, sigurado po, mga kaibigan, mga kapatid, na ang atin ding susundin ay mali. No? That is the same as in the parable of a blind leading the blind. Sila po ay mapupunta doon sa pit, mga kaibigan, mga kapatid. Mahuhulog po sila doon sa butas, mga kaibigan, mga kapatid, because it is the blind that is leading the blind. Kaya po, mga kaibigan, suriin po natin,
Huwag po tayong maging kampante. Suriin po natin kung ang ating paniniwala o yung ating hinahawakan ngayon na katotohanan ay talaga bang katotohanan na nakasang-ayon sa Bible and the testimony of Jesus Christ, which is the spirit of prophecy, mga kaibigan. Kaya po mga kaibigan, sa atin pong kapanahunan ngayon, no, sa atin pong mga kapwa, no, mananampalataya, mga kaibigan, atin pong ilalagay sa ating puso't isipan that we are in the investigative judgment and God is investigating every one of us, mga kaibigan, mga kapatid. At itong gawain na ito, no, ito din po ay pinahayag sa Philadelphia, no, the period of the church in 1844, mga kaibigan, na open and shut door, no? Revelation 3 verse 7 to 8. And to the angel of the church of Philadelphia write, these things saith that is holy, and he that is true, he that openeth and no man shutteth, and shutteth that no man openeth. I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for it has a little strength, and thou hast kept my word, and hast not denied my name. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, meron pong pintuan na sinarhan, meron din pong pintuan na binuksan. Ano po yung pintuan na sinarhan? Ang pintuan po ng holy place ay sinarhan po, mga kaibigan, mga kapatid. At binuksan po ng Panginoon ang most holy place. At nakita po natin, mga kaibigan, that in Revelation 11, nung binuksan po yung temple, mga kaibigan, nakita po doon ang Ark of the Covenant. Nakita po doon ang Ark of the Covenant, mga kaibigan, mga kapatid. At ang nakapaloob po doon sa Ark of the Covenant, kung basahin natin yung Hebrews 9, mga kaibigan, nandun po yung pot of manna. Nandun po yung tables of stones, tables of covenant, mga kaibigan, mga kapatid. At nandun din po yung rod of Aaron, mga kaibigan. Ang nakakalungkot lang po, mga kaibigan, mga kapatid, marami po sa nag-aangkin ngayon na Protestant churches ay sinasabi na hindi na po valid ang kautusan. Ang kautusan ng Panginoon, especially the Ten Commandments, are only for the Israelites, mga kaibigan, mga kapatid. Totoo ba yun na para lang po sa Israelites? Yung paggalang sa mga parents, the fifth commandment, para lang ba yun sa Israelites? Yung hindi pagpatay, para lang ba yun sa Israelites? Yung hindi pagnakaw, para lang ba yun sa Israelites, mga kaibigan, mga kapatid? Kung susuriin po natin all the 9 commandments, mga kaibigan, masasabi po natin na applicable pa po at para din po sa atin at the present day. Ano po yung iniiwasan, mga kaibigan, mga kapatid? It is the 4th commandment, which is about the Sabbath. No? At makikita po natin na marami po ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ang nagpapatuloy na naniniwala at sumusunod sa katuruan po ng Roman Catholic Church na ang pagsamba ay tuwing linggo at hindi po ito nakabase sa Biblia, mga kaibigan. Bakit hindi po nila makita yan? Bakit hindi po maintindihan ang kahalagahan ng commandments ng Panginoon or utos po ng Panginoon sa ating kapanahunan ngayon, mga kaibigan? Bakit po? Dahil hindi po sila pumasok. Hindi po pumasok doon sa open door. Hindi po sila sumabay sa kay Jesus Christ sa most holy place, mga kaibigan. No? Kaya kung hindi po tayo sasabay sa kay Jesus Christ sa most holy place, talagang hindi po natin maintindihan kung ano ba ang kahalagahan ng tables of stones, mga kaibigan, which the 10 commandments was written. Hindi din po natin makita ang kahalagahan ng pot of manna, kung ano ba yung tinuro ng Panginoon na ipapakain lamang sa Israel, mga kaibigan, mga kapatid. It refers to the laws of health, mga kaibigan, na binigay din po ng Panginoon. At hindi din po natin maintindihan ang system of organization na pinayo po ng Panginoon sa kanyang bayan,
kung hindi po natin sasabayan si Jesus Christ na pumasok po sa most holy place, mga kaibigan. Kaya habang si Jesus Christ po ay pumasok po sa holy place, dapat po ang bawat isa po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, ay sumabay din po sa Kanya by faith. At sa pamamagitan po noon, mga kaibigan, ay atin pong makita ang Ark of the Testament at maintindihan po natin, mga kaibigan, ang gawain ni Jesus Christ. At sabi po dito, it is those who by faith follow Christ in the great work of atonement who receive the benefits of His mediation in their behalf, while those who reject the light which brings to view the work of ministration are not benefited thereby. The Jews who rejected the light given at Christ's first advent and refused to believe on Him as the Savior of the world could not receive the pardon through Him. When Jesus at His ascension entered by His own blood in the heavenly sanctuary to shed upon His disciples the blessings of His mediation, the Jews were left in a total darkness to continue their useless sacrifices and offerings. Ito po yung nakakatakot, mga kaibigan, mga kapatid. Pag tayo po, ay hindi sumunod sa kay Jesus Christ by faith na pumasok po sa most holy place, hindi po tayo makakatanggap ng benefit of the ministration of Jesus Christ. Kasi hindi po natin yun naintindihan. Kagaya po ng mga Jews, nung hindi po nila tinanggap si Jesus Christ, hindi po nila natanggap ang benefit of the pardon na i-offer po ni Jesus Christ. Kaya po, nung sila po ay nag-reject kay Jesus Christ, nung pinapako po nila si Jesus Christ, kanila pong inusig ang mga disciples ni Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Ano pong nangyari? Iniwanan po sila ng Panginoon. Nung iniwanan po sila ng Panginoon, hindi na ba sila nagpatuloy sa kanilang services in the temple? Nagpatuloy pa po sila, mga kaibigan, mga kapatid. But it is already useless. Useless na po, mga kaibigan. Yan po yung nakakatakot na akala natin nasa atin pa po yung Panginoon. Patuloy pa rin tayo, nag-reject tayo ng katotohanan, reject tayo ng reject. Pagkatapos, iniwanan po tayo ng Panginoon, akala natin nasa Panginoon pa rin tayo. Pero ito yung espiritu po natin ay galit po tayo sa katotohanan at umuusig po tayo. Hindi po tayo sumusunod. Nakakatakot po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ito po, ang sabi pa po dito, kung atin pong pagpapatuloy, mga kaibigan, mga kapatid, sabi po dito, the ministration of types and shadows has ceased. That door by which men had formerly found access to God was no longer open. The Jews refused to seek Him in the only way He could then be found, through the ministration in the sanctuary in heaven. Therefore, they found no communion with God. To them the door was shut. They had no knowledge of Christ as the true sacrifice and only mediator before God, and they could not receive the benefits of His mediation. So yung gawain po ni Jesus Christ ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, doon sa heavenly sanctuary, hindi po makabenefit ang mga Jews dito. Kasi hindi po nila tinanggap, hindi po nila naintindihan ang gawain po ni Jesus Christ doon po sa heavenly sanctuary, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya, makikita po natin sa ating kapanahunan ngayon, alam nyo ba na tinatayo nila ngayon yung tinatawag na third temple. Kasi yung first temple kay Solomon, yung second temple yung pinatayo po sa pamamagitan po ng utos ni Cyrus, Darius, mga kaibigan, mga kapatid. At ngayon, kasi na-destroy na itong first and second, magtatayo sila ulit ng temple, mga kaibigan, at kanila pong ipagpatuloy, ibabalik muli yung pag-aalay ng mga hayop. Mga kaibigan, naiwanan po sila. The door was shut for them. Nasarhan po sila, mga kaibigan, kasi hindi po nila tinanggap. The same with those of the Protestant churches sa ating kapanahunan ngayon. Kung hindi po nila tatanggapin at hindi po nila sasamahan si Jesus Christ sa most holy place, hindi po mamumulat yung kanilang mata
patungkol po sa Ark of the Covenant, sa mga bagay na nandun po sa most holy place, mga kaibigan, at hindi po nila maintindihan ang gawain ni Jesus Christ. Therefore, they also cannot receive the benefit of His mediation. So sabi po dito, the condition of unbelieving Jews illustrates the condition of the careless, unbelieving among professed Christians who are willingly ignorant of the work of the merciful priest. In the typical service, when the high priest entered the most holy place, all Israel were required to gather about the sanctuary in the most solemn manner, humble their souls before God, that they might receive pardon their sins, and God not be cut off from the congregation. How much more essential the antitypical Day of Atonement, that we understand the work of our high priest and know what duties are required of us. So ito po, mga kaibigan, mga kapatid, no? Ang condition po ng mga unbelieving Jews ay pareho din ng mga careless and unbelieving Christians, mga kaibigan, mga kapatid. Nag-aangkin na mga Christians, pero hindi po alam ang gawain po ni Jesus Christ ngayon in the heavenly sanctuary. No? At dahil doon, mga kaibigan, dahil wala po silang alam patungkol po sa ginagawa po ni Jesus Christ in the heavenly sanctuary, they also could not receive the benefit of His mediation. Kaya po, mga kaibigan, pag-aralan po talaga natin, sarili po natin, kailangan po na tayo po mismo ang manaliksik. Tayo mismo yung mag-investigate, mga kaibigan, ng katotohanan upang tayo ay makareceive ng benefit of the ministration of Jesus Christ in the heavenly sanctuary, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sabi po dito, in Matthew 23 verse 37, sinabi po ni Jesus Christ, Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophet and stonest them which are sent unto thee, how often would have I gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not. Behold, your house is left unto you desolate. Umiyak po si Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid, dahil alam niya po na ang mangyayari po sa Israel, sila po ay ma-destroy dahil kanila pong hindi tinanggap si Jesus Christ as their Savior. Kaya kagaya din po, no, sa ating kapanahunan, sabi po dito, mga kaibigan, in 2 Thessalonians 2 verse 10, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of truth, that they might be saved. And for this cause, God shall send them strong delusions, that they should believe a lie, that they all might be damned, who believe not the truth, but have pleasure in unrighteousness. So makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na ang lahat po ng hindi nagmamahal sa katotohanan ay papadalhan po ng Panginoon ng napakalaking at napakalakas na panlilinlang. No? Ibig sabihin po nito, mga kaibigan, i-withdraw po ng Panginoon yung kanya pong presence, and then the church and those who profess to be believers will be left into darkness, mga kaibigan. Hindi ba tayo nagtataka ngayon na pag ang tao po ay sinasabihan ng katotohanan, magagalit, no? Pag sinasabihan po kung ano-ano po ang inaakusa sa nagsasabi po ng katotohanan. As we can see, even in the Adventist world, mga kaibigan, mga kapatid, those who have professed to have entered with Jesus Christ in the most holy place, mga kaibigan, mga kapatid, pag mayroon pong karamihan na pag sinabihan po ng katotohanan, kanila pong kinukutya, no? Sinasabi po ng mga offshoots, no? Makikita po natin, mga kaibigan, that this spirit was also manifested in the ancient Jews, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin, kakaiba po na spirit, mga kaibigan, kung meron po tayong pagkagalit at pagkamunhi sa katotohanan. So sabi po dito, men cannot with impunity reject the warning which God in mercy sends them. A message was sent from heaven to the world in Noah's day, and their salvation depended on the manner in which they treated the message.
So nakadepende po mga kaibigan, kagaya po ni Noah dati, kung ano po yung mensahe na pinadala ng Panginoon sa kanya. Nakadepende po ang kaligtasan ng mga tao sa pamaraan ng kanila pong pag-response or kung paano po nila tanggapin at tratuhin ang mensahe mga kaibigan, mga kapatid. So sabi po dito, no? Kagaya din po no sa time ni Abraham nung tumigil na po ang pag-plead para po sa mercy doon sa Sodom and Gomorrah, iniwan din po sila ng Panginoon mga kaibigan, mga kapatid. Kagaya din po no sa time din po ni Jesus Christ, the Son of God declared to the unbelieving Jews of that generation, your house is left unto you desolate. Ang dami pong mayayabang ngayon ng mga churches, mga kaibigan, mga kapatid, na kanila pong pinagmamataas ang kanilang sarili, na sila po yung totoong church ng Panginoon. Ngunit kung susuriin mo po ay hindi sumusunod sa katotohanan. Libre po ang pag-angkin mga kaibigan, mga kapatid. Pero sabi po dito, marami na pong mga tao, mga kaibigan, na binigyan po ng pagkakataon ng Panginoon, ngunit kanila pong sinayang, and the Lord has left them to desolate. No? Kaya po makikita po natin dito that sabi po dito, as they reject the teachings of His Word, God withdraws His Spirit and leaves them to the deceptions which they love. Diyan na po natin makikita mga kaibigan, kung ang dating bawal ay nagiging pwede na po sa loob ng church mga kaibigan, mga kapatid, yan po ay isang pagpapakita at isa pong palatandaan mga kaibigan, mga kapatid, that they have already departed from the truth. No? Kaya po makikita po natin dito no sa huli pong talata natin pong babasahin mga kaibigan, mga kapatid. Sabi po dito, the passing of the time of 1844 was followed by a period of great trial to those who still held their faith, the Advent faith. Their only relief, so far as certain their true position was concerned, was the light which directed their minds to the sanctuary above. Some renounced their faith in the former reckoning of the prophetic periods and ascribed to human or satanic agencies the powerful influence of the Holy Spirit which had attended the Advent movement. Another class firmly held that the Lord had led them in their past experience, and as they waited and watched and prayed to know the will of God, they saw that their great high priest had entered upon another work of ministration, and following him by faith, they were led to see also the closing work of the church. They had a clearer understanding of the first, of the second angel's messages, and were prepared to receive and give to the world the solemn warning of the third angel's message, mga kaibigan, mga kapatid. So makikita po natin dito, dalawa pong klase ang nangyari po mga kaibigan in 1844. No? Meron pong tumalikod at kanila pong sinabi na yung prophecy, yung sinabi po ni Miller, ay mula po sa satanic agencies na hindi po yun katotohanan, mula po yun sa kaaway. Ngunit meron din pong class, yung 50 mga kaibigan, mga kapatid, na nagpatuloy at kanila pong nalaman at naintindihan na si Jesus Christ ay naglumipat pala ng kanyang gawain or gumawa po siya ng another work as a high priest, and that is the cleansing of the sanctuary, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sa atin pong kapanahunan ngayon, mga kaibigan, gaano ba kahalaga sa atin ito ngayon? Pinag-aaralan ba natin ito ngayon, mga kaibigan, mga kapatid? Nakakalungkot po that the modern Adventist, Protestants sa ating kapanahunan ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, nakalimutan po kung paano nagsimula ang kanila pong mga pioneers. Yung mga Protestants ay nakalimutan po nila kung paano po pinaglaban ng mga reformers, ng mga martyrs, ang kalayaan sa pagbabasa ng Bible. Ngayon po, hindi na po nag-aaral. Puro na lang po feelings, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po nagsusuri sa katotohanan. Hindi rin sila nagpatuloy sa kanila pong panata na kung saan tatanggap po ng liwanag na ipapadala po ng Panginoon.
At yung nalalabi po na 50 mga kaibigan after the disappointment, they were simple, they were humble, they were longing for truth. Ang nakakalungkot po ngayon mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi na po ganong spirit ang lumalaganap sa nag-aangkin ng mga Christian sa panahon na ito. Kaya po kailangan po natin ng tinatawag mga kaibigan na revival. Kailangan po natin na mag-revive. Kailangan din po natin magkaroon ng spirit of reform. The spirit of the reformers mga kaibigan, mga kapatid. At yun po ay ang paghangad at pagmamahal sa katotohanan mga kaibigan. Kaya sa susunod po na ating pag-aaral mga kaibigan, atin pong titingnan ano ba yung warning of the third angel. We are done already with the first and the second angel's message. Titingnan po natin mga kaibigan ang third angel's message mga kaibigan. What is the very message of God's church in this last period of time as a warning? Ito po yung warning sa buong sanlibutan mga kaibigan, mga kapatid, na kailangan po nating ipaalam upang ang bawat isa ay maging handa po sa paparating na krisis dito po sa sanlibutan. May the Lord bless us mga kaibigan, mga kapatid, at marami pong salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. At bago po tayo magtatapos, nais ko pong anyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, marami pong salamat Panginoon sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Marami pong salamat Panginoon sa iyong dakilang pagmamahal sa pagpapahayag niyo po ng iyong katotohanan upang ang bawat isa sa amin ay hindi po malinlang ng kaaway. Tulungan niyo po kami Panginoon na ito pong lahat ng katotohanan ay magkaroon ng puwang sa aming puso't isipan. Tulungan niyo po kami na maging mapagkumbaba, na magkaroon po kami ng puso na iyo pong maturuan upang kami po ay makapaglakad sang-ayon sa iyong kalooban. Iyo pong i-bless Panginoon ang mga viewers kasama po ang kanilang pamilya. Pag-isahin niyo po kami sa panali ng iyong pag-ibig. Linisan niyo po kami Panginoon at tulungan niyo po kami na magapi ang lahat ng aming kahinaan, na kami po ay magkaroon ng tagumpay sa aming pakikibaka at maging handa sa pagparito ng aming Panginoon na si Jesus. Ama, wala po kaming magagawa sa aming sarili, kaya kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ingatan niyo po kami sa buong gabi na mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan. Ito pong lahat, Panginoon, ay amin pong dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Nais ko pong batiin ang ating mga viewers, Sister Adila Pulig, Sister Lib Loses, ganon din po kay Sister Gliceria Rillermo, sa aking mahal na biyanan, Elma Roa Ortega, ganon din po kay Brother Junel Magalon, kay Granny Eunice Rodica, ganon din po kay Ninang Lucila Teofilo, at kay Brother Jimmy Briones Suganov, ganon din po sa aking mahal na ina Julie Gustilo Wanse, Sister Josephine Valino, ganon din po kay sa aking auntie Sister or Auntie Bibing Wanse, at ganon din po kay Sister Joan Granito, Sister Mila Vinas Hurtado, Sister Millie Bacayo, Sister Gemma Grace Balusan Sakupayo, ganon din po kay Pastor Joseph Suganov, at ganon din po kay Sister Abdulia Aguhitas, ganon din po kay Sister Cherry Garcia Dilio, at ganon din po kay Sister Remy Maniago. Marami pong salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. At kita-kita po tayo mga kaibigan bukas, no? Kung luluubin po ng Panginoon, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita. And may the Lord bless us all. Once again, good evening po sa ating lahat. Amen.